Hi everyone! Welcome na naman sa ating training this afternoon. So, pag-uusapan natin ngayon yung profile update. So, ano nga ba ang profile update? So, ibig sabihin nito, mayroon kang gustong baguhin sa personal information data mo na nasa employer or sa HRIS mo. So, ngayon, let's say for example, ikaw ay nagbago ng cellphone number or mayroon ka ng email address. So, para magkaroon or makareceive ka po ng notification sa iyong employer every time na mayroong activities or any announcement. So, need mo lang mag-update or maglagay ng tamang email address or mobile number. Sa pag-update po, syempre, dito sa ating employee portal, punta po tayo sa application. Okay? Piliin po natin dito yung pending. Tapos dito sa all, piliin po natin itong profile. Okay, sa profile po, pindutin po natin yung new. So dito makikita na po natin yung details po ng ating employment personal information po. So ngayon, if in case babaguhin po natin yung ating email address, so ilagay lang po natin yung email address natin dito na updated at saka yung mobile number na updated po natin. Let's say halimbawa, ilagay ko po dito yung aking cellphone number na bago. At ito din yung bago kong email address. Okay, ilagay ko po. Alright. So I'm expecting na once na naglagay po ako ng email address dito, ito yung email address na makaka-receive ng announcement or any notification na galing sa company natin. Tapos check lang po natin if in case tama yung mga birthday natin dito, yung address, yung SSS, so dito. Dito din pwede tayong maglagay ng dependent. So, alam naman natin na mayroon po tayong insurance po sa co-op po natin or sa employer po natin. So, if in case gusto po natin mag-declare ng mga dependent po sa insurance po natin, maglagay po tayo dito ng mga pangalan at lagay po natin dependent man yan or beneficiary or sa insurance po natin. Tapos, if in case may gusto tayo idagdag na dependent, add dependent lang po, tapos fill up tayo ulit. Once okay na po yung mga i-update po natin, pindutin lang po natin yung submit button. So, okay. So, dito, pag once sa submit button na po yan, so automatic na po yan, palalabas po or sasama na po dito sa transaction number. At yun naman ay subject ng approval ng co-op coordinator po ninyo or co-op HR po ninyo. So, hindi na po si manager, instead yung co-op HR nyo na po ang mag-a-approve ng employee update. So, ganun lang po kabilis at kadali if in case gusto po nating mag-update ng personal information or contact information. Maraming salamat po.